Sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, marami kang makikita na magtatanong dyan kung uso pa ba yung vlogging or is vlogging dead, relevant pa ba, or worth it pa rin ba siya gawin. Early YouTube years pa nagsimula yung vlogging and napansin ko na pre-pandemic tsaka during pandemic, dun na unti-unti na wala or nagbago yung casual style ng pagbablog. In this video, susubukan ko sagutin kung uso pa ba or worth it magsimula ng vlog or to document your life in 2026. Let's go! Okay. Siguro bago tayo magsimula, bumalik muna tayo ng konti and i-define muna natin ano nga ba yung vlogging. Ginugol ko na para mas accurate yung definition. In my opinion, hindi niya masyado na-explain kung ano nga ba yung vlogging. Para mas madali, ganito na lang. Kung familiar kayo sa mga vlog post, yan yung uso nun bago yung vlog mismo. Marami yung gumagawa ng journal or tutorial nila online gamit lang mismo yung website. Vlog na lang yung gagamitin kong term kaysa sa vlog para hindi kayo ma-confuse kung ano yung vlog tsaka vlog. Yung vlog post, yun yung unang form ng pag-share ng idea or content online. Tapos nag-evolve lang din siya into vlogging. Kung naalala nyo noon na lumabas na yung Vine, after nun yung YouTube na. Ang ginagawa na nung iba, instead na magta-type sila tapos ipopost nila sa website, ganito na yung ginagawa nila. Nagre-record na sila ng video. Diyan na papasok yung tinatawag na video content. May mga gumagawa ng comedy skit, kagaya nung na-mention ko kanina, tutorial, tapos ito, vlogging like day-to-day life. Na-discover nila na instead na yung mga tao encourage nila basahin sa website, bakit hindi na lang panoorin sa YouTube? Mas madali yung access tsaka mas madali siya i-consume. Hindi na natin kailangan pag-usapan kung ano yung pinaka-history tsaka yung mga pagbabago na nangyari sa vlog, but basically, yung pinaka-idea lang dun is nag-e-evolve. Hindi siya namamatay. Parang yung blog post lang din na minimension ko kanina na mababasa nyo sa mga website, meron pa rin naman hanggang ngayon. Hindi mo siya masasabing wala na. Fast forward na tayo ng pre-pandemic hanggang sa pandemic mismo. Diyan na nag-boom yung TikTok, yung Instagram Reels, yung Shorts. Galing sa pagbabasa ng blog post hanggang sa panonood ng long form sa YouTube, umiikli na yung attention span. Nanonood na sila ng mga TikTok, 30 to 50 or 60 seconds na video. And hindi natin ma-i-deny na yung mga idea or yung mga tutorial na ginagawa natin sa long form ay ipapasok na nila sa short form. Ang dami mong makikita sa TikTok nang nagbibigay ng effective na tutorial in 60 to 30 seconds lang. Ganun na yung transition na nangyayari. Hindi na kailangan ng tao mag-spend ng oras-oras para manood ng long form content kung pwede naman nila makuha yung information na gusto nila in less than a minute. Nag-a-apply din to sa mga vlog. Sa, yan, mga ganito na ginagawa ko ng mga daily or weekly vlog. Ang dami mong mapapanood na entertaining na daily vlog sa TikTok na naipasok nila or na i-compress nila in less than a minute. As long as na-entertain yung viewer, that's it. Ngayon, yung pinakamangyayari dyan, mag-iisip ka kung saan ka ngayon magsisimula. Kung gusto mo ba yung long form or short. Yung iba, yung ginagawa nilang technique, gumagawa muna sila ng long form and then kinakat na lang nila tapos yun yung gagawin nilang TikTok video or Instagram reel. Most of the time, ganun yung ginagawa ko. Sa akin personally, hindi talaga ako fan nung pa-vertical na video. Kung mapapansin nyo yung mga pinopost ko sa Instagram pati sa Facebook, puro siya pa-landscape. Meron na kayong baseline ngayon kung ano yung gusto nyo tahakin. Kung mahaba ba yung video, or yung mga pang TikTok lang, tapos kung gusto nyo ba ng pa-vertical or horizontal. Kung ako naman yung tatanungin kung wala na ba talaga yung vlogging, yung pinakasagot ko lang dyan is hindi. Hindi mo siya masasabing dead sa mga taong gusto pa rin gawin and i-consume yung vlog. Ganun lang kasimple yung sagot ko dun. Nag-e-enjoy ako mag-record ng video, i-document yung buhay ko. Kahit walang nanonood, that's it. Yun lang yung pinakakailangan ko. Kaya in roughly 2 years na, medyo nagiging consistent na ako sa pagpo-post dito sa YouTube kasi nakuha ko na yung momentum, nagamay ko na yung settings ng camera, tapos ayan, nag-upgrade pa ako. Nakukumpleto na talagang reason ko para mag-enjoy ng sobra. Hindi rin naman nawawala sa akin yung Instagram, pati yung Facebook Reels kasi diyan ko naman pinapasok yung portfolio. Kapag gusto ko mag-reach sa mga business owners or sa mga professionals, yun yung pinapakita ko sa kanila para magkaroon ng collaboration. So kung isa kayo sa mga tao na nag-iisip kung 2026 na ba yung perfect time para magsimula ng vlog, yung pinaka-tip na mabibigay ko lang sa inyo is isipin nyo muna kung ano yung purpose. Sa akin, personally, nag-e-enjoy ako and enough na yun
para magsimula. Sana nasagot ko kung meron mang nagtatanong kung wala na ba yung vlogging. Basta huwag nyo kalimutang mag-enjoy lang kayo sa ginagawa nyo. That's it for me guys. Thank you all for watching. See you again next time. Peace.